Hello mga kaibigan! Ito ay ang Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang adventure fantasy film na tinatawag na Mojang, The Worm Valley. Maghanda na kayo dahil may mga spoiler na paparating. Libu-libong taon na ang nakalipas, isang mapaghiganting Diyosa ang lumikha ng isang nakakatakot na parusa para sa mga sumalungat sa kanya. Isang sumpa ang inilagay sa balikat ng mga tao, na nagdudulot ng kanilang maagang kamatayan bago pa umabot sa edad na 40. Ang pinakamatinding bahagi ng sumpang ito ay naipapasa ito sa susunod na henerasyon, kaya't ang mga anak ay nagdurusa rin ng parehong kapalaran tulad ng kanilang mga magulang. Dahil dito, matagal nang hinahanap ng mga isinumpang tao ang dalawang mahiwagang bagay, ang Dragon Orb at ang Celestial Bone. Ayon sa alamat, tanging ang pagsasanib ng dalawang artifact na ito ang makakapag-alis ng sumpang bumabalot sa kanilang lahi. Isa sa mga biktima ng sumpa ay si Bei, at matapos ang matinding pakikipagsapalaran laban sa mga halimaw, matagumpay niyang nakuha ang Celestial Bone mula sa isang sinaunang libingan, kahit na karamihan sa kanyang grupo ay nagbuwis ng buhay. Ang kanyang kaibigang si Professor Sun ay nakapag-decode na ng karamihan sa mga lihim na nakaukit sa buto at natukoy ang kinaroroonan ng Dragon Orb, nasa loob ito ng Dragon Mountain. Gayunpaman, hindi sinabi ng mahiwagang artifact kung anong panganib ang naghihintay sa kanila roon, o kung paano mismo pinagsasama ang dalawang bagay upang mapawi ang sumpa. Samantala, bumalik si Shirley na may dalang magandang balita. Nakipag-ugnayan siya sa isang lokal na pamilya na may alam tungkol sa isang lihim na lagusan patungo sa bundok. Dahil dito, agad na muling tinipon ni Bei ang kanyang dating mga kasama, isang malakas na lalaking nagngangalang Kai, ang kanyang kaibigang Yuk, at isang misteryosang babaeng tinatawag na Ling. Lumabas na silang tatlo ay may sumpa rin tulad ni Bei. Sila rin ang mga nakaligtas sa nakaraang ekspedisyon kung saan nila nakuha ang Celestial Bone. Sama-sama nilang tinahak ang malawak na kabundukan hanggang sa marating ang isang bahay sa paanan ng bundok. Dito, sinalubong sila ng isang babae at inanyayahang manatili para sa gabi, alinsunod sa kanilang kasunduan. Gayunpaman, gustong makasiguro ni Bei na may daan nga patungo sa bundok. Ipinaliwanag ng babae na may isang daan lamang, at ito ay dumadaan sa isang mapanganib na ilog. Bukas, ang kanyang anak na si Kong ang gagabay sa kanila patungo roon. Kinagabihan, napansin ng grupo ang maraming kumikislap na insekto sa paligid. Sa pag-aakalang mga alitaptap ito, tuwang-tuwa silang lumabas upang pagmasdan ang pambihirang tanawin. Ngunit nang subukang hawakan ni Kai ang isa sa mga insekto, bigla itong sumabog at sinunog ang kanyang kamay. Ipinaliwanag ni Kong na hindi ito ordinaryong alitaptap, kundi mga insektong lumilikha ng maliliit na pagsabog kapag naididikit sa ibang hayop. Ipinakita rin ng babae ang isang lalagyan kung saan nakahuli sila ng isang reyna mula sa grupo ng mga insektong ito. Ipinaliwanag niya na naaakit ang mga insekto sa amoy ng kanilang reyna, kaya't anumang lugar kung saan ito mapatay ay dadagsain ng libu-libong mga insekto. Upang patunayan ito, binuksan niya ang lalagyan, at agad na sumunod ang mga insekto saan man niya ito dalhin. Kinabukasan, naglakbay ang grupo patungo sa bundok, tinatahak ang mapanganib na daan hanggang sa marating nila ang isang lawa, kung saan ipinakita ni Kong ang lihim na lagusan na kanilang hinahanap. Habang nagsisimula silang sumakay sa bangka, nagbabala si Kong na mag-ingat dahil may mga usap-usapan tungkol sa mga nakatatakot na nilalang sa loob ng lugar. Nang makapasok sila sa kuweba, ipinakita ni Kai kay Kong na kinuha niya ang reyna ng insekto nang hindi niya nalalaman, bilang pagsubok na mapahanga ang dalaga. Kasabay nito, napansin ni Yuk ang isang kakaibang isda sa tubig at sinubukang hawakan ito. Sa isang iglap, sumugod ang hayop at kinagat ang kanyang daliri. Mabilis na kumalat ang kanyang dugo sa tubig, at ilang saglit lang, daan-daang gutom na isda ang biglang dumagsa patungo sa kanilang kinalalagyan. Bigla silang tumatalon mula sa tubig, sinusubukang lapain ang sino mang mahuli nila. Sinubukan ng grupo na lumaban gamit ang kanilang mga sandata, ngunit napakarami ng mga isda at halos wala silang laban. Sa isang iglap, nahulog si Kai sa tubig habang sinusubukang sagipin si Ling. Agad na napansin ng mga halimaw ang lalaki at mabilis siyang pinaligiran. Pilit na lumangoy si Kai pabalik sa bangka habang pumapadyak ng buong lakas upang hindi siya maabyutan. Sa kabutihang palad, nakasampa siya muli sa bangka bago siya tuluyang lumunin ng mga gutom na isda. Habang pinapatay ng grupo ang mga natitirang halimaw na sumusunod sa kanila, nakarating sila sa isang lugar kung saan napakaraming bangkay ang nakasabit sa kisame ng kuweba.
Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, bigla silang bumagsak sa tubig matapos maistorbo ng presensya ng grupo. Sa hindi inaasahang pangyayari, pagkapasok ng mga bangkay sa ilog, libu-libong maliliit na nilalang ang biglang lumabas mula sa mga nabubulok na katawan at lumipad patungo sa grupo. Mabilis na umatake ang mga ito, matinding nangangagat at sumisibasib sa kanila, habang pilit nilang nilalabanan ang sunod-sunod na pag-atake. Dahil wala nang ibang pagpipilian, naglabas ang propesor ng mga flamethrower para sa lahat, na agad nilang ginamit upang sunugin ang mga insekto at itapon ang mga ito sa ilog para gawing pagkain ng mga pirana. Matagumpay nilang napigilan ang pagsugod ng mga peste, ngunit mabilis ding nauubos ang gasolina ng kanilang mga sandata, at hindi pa sila nakakalabas ng kuweba. Dahil dito, nagdesisyon si Bay na mag-improvise. Kinuha niya ang isa sa kanilang mga bomba at itinapon ito sa gitna ng mga insekto. Kasabay nito, pinaputok ni Shirley ang kanyang flame arrow, na tumama sa bomba at nagdulot ng napakalakas na pagsabog. Dahil sa shockwave, nagkahiwa-hiwalay ang kanilang mga bangka at natangay sa magkakaibang direksyon. Ang bangkang sinasakyan ng propesor na biyak at lumubog, dahilan para mahulog ang buong grupo sa tubig. Samantala, sina Bay at ang ilan pang kasamahan ay natangay palabas ng kuweba at nahulog sa isang talon, bumagsak sila sa ilog sa ibaba. Sa kabutihang palad, nakaligtas silang tatlo mula sa pagbagsak at agad na lumangoy papunta sa pampang upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay sa hindi pa nila kilalang lugar. Samantala, nakalabas na rin sa kuweba ang grupo ng propesor, ngunit nasaksihan nila ang isang nakakatakot na tanawin, isang lugar na punong-puno ng mga bangkay na mukhang mummified at nakalagay sa dambuhalang mga lalagyan. Sinubukan ng propesor na kontakin si Bay gamit ang radio system, ngunit lahat ng gadget nila ay nasira matapos malubog sa tubig. Habang si Bay at ang kanyang grupo ay nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay sa kagubatan, napansin nila ang isang napakalaking bakas ng paa sa lupa, mukhang bago pa lamang ito. Biglang narinig nila ang isang nakakakilabot na alulong mula sa kanilang likuran. Paglingon nila, isang dambuhalang butiki ang mabilis na lumundag papunta sa kanila. Agad nilang napagtanto na napaka-agresibo ng nilalang at taglay nito ang napakalakas na puwersa. Itinoon ng halimaw ang atensyon nito kay Shirley at nagsimulang habulin siya ng buong bilis, winawasak ang lahat ng madaanan habang pilit siyang tumatakas. Dahil wala nang mapuntahan, napilitan si Shirley na umakyat sa isang puno at pinaputukan ang halimaw gamit ang kanyang mga palaso, ngunit wala itong epekto, hindi man lang tumatagos ang kanyang mga bala sa makapal na balat ng halimaw. Sa huling sandali bago siya masunggaban, biglang sumugod si Bay mula sa likuran ng halimaw at sinaksak ito gamit ang kanyang kutsilyo, nagbibigay kay Shirley ng pagkakataong makatakas. Hanapin mo ang propesor, sigaw ni Bay habang patuloy na nakikipaglaban sa dambuhalang butiki. Gayunpaman, ginamit ng halimaw ang kanyang lakas at itinapon si Bay mula sa kanyang likod na parang laruan. Pagbagsak ng lalaki, agad siyang sinugod ng halimaw na puno ng galit. Samantala, hindi lang si Bay ang may problema, ang grupo ng propesor ay inatake rin ng isa pang dambuhalang butiki. Mabilis nilang tinakbuhan ang halimaw, ngunit hindi makakip up ang matandang propesor dahil masyado siyang sanay sa computers kaysa sa pagtakbo. Bago pa siya maabutin at lumunin ng halimaw, isang palaso ang biglang tumama sa mata ng halimaw. Napalingon ang lahat, dumating si Shirley upang sagipin ang kanyang mga kasama. Ginawa niya ito upang maakit ang atensyon ng halimaw palayo sa grupo. Mabilis na hinabol si Shirley ng halimaw, at sa kanyang pagtakbo, nakita niya si Bay na tumatakbo rin mula sa kanyang sariling kalaban. Sa huling segundo bago sila abutan ng halimaw, sabay silang lumundag at kumapit sa isang baging ng puno. Sa sobrang bilis ng kanilang galaw, nagbanggaan ang dalawang dambuhalang butiki. Nawalan ng balanse ang dalawa at parehong tumilapon sa lupa, sabay na nawalan ng malay. Matapos ang matinding habulan, sa wakas nagkita-kita muli ang buong grupo. Napagtanto ng propesor na bagaman malakas ang pandinig ng mga halimaw, mahina naman ang kanilang paningin. Ngunit bago pa nila mapag-usapan ang plano, biglang nagising muli ang mga halimaw at agad na muling sinugod ang kanilang grupo. Wala silang nagawa kundi tumakbo ulit para sa kanilang buhay. Habang tumatakbo, bigla silang napunta sa gilid ng isang bangin. Walang ibang pagpipilian si Bay kaya napasigaw siya ng, "Talon tayo." Parang sa Hollywood movies. Ngunit nang tumalon sila, agad nilang pinagsisihan ang desisyon nila, hindi pala tubig ang nasa ibaba kundi matitigas na bato. Pagbagsak nila,
Gamulong-gulong sila pababa, sugatan at basag ang katawan. Si Kai, sa hindi malamang dahilan, ay nagawang iwasan ang kanyang kasintahan na parang iniiwasan ang responsibilidad, dahilan para tumama ng diretso ang mukha ng babae sa lupa. Bago pa siya makapagpaliwanag, nakarinig sila ng mabangis na alulong sa kanilang paligid. Paglingon nila, napagtanto nilang bumagsak sila mismo sa pugad ng mga dambuhalang butiki. Habang papalapit ang mga halimaw sa kanila ng may matinding galit, wala nang matatakbuhan ang grupo. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, bigla silang napahinto nang marinig ang malalakas na dagandong ng kulog mula sa paparating na ulap. Sa hindi nila inaasahan, napakasensitibo pala ng pandinig ng mga nilalang na ito, at iyon din ang kanilang kahinaan. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang grupo na pansamantalang makatakas. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang susunod na destinasyon, napansin ng propesor ang isang lumulutang na isla sa malayo. Agad niyang iminungkahi na doon sila pumunta. Gamit ang ingay ng kulog bilang panakip, mabilis nilang tinakasan ang mga dambuhalang halimaw at tumawid sa isang malawak na kapatagan. Pero nang tumigil ang kidlat, agad silang natunton ng mga halimaw. Dahil wala nang ibang paraan, nagdesisyon si Shirley na akitin ang mga halimaw papalayo sa grupo sa pamamagitan ng pagpapana sa mga ito. Pagkatapos, mabilis siyang tumakbo palayo sa kanyang mga kasama. Tinakbo niya ang gilid ng bangin at nagtago sa ilalim nito, dahilan para mahulog ang mga dambuhalang butiki isa-isa dahil sa kanilang mahinang paningin. Patuloy na tumakbo ang grupo patungo sa lumulutang na isla, ngunit hindi rin nagpatinag ang natitira pang mga halimaw at mabilis na humabol. Ang tanging daan patungo sa isla ay isang higanteng katawan ng puno na nagsisilbing tulay. Agad silang tumawid, pero pati ang mga halimaw ay nagsimulang umakyat. Dahil sa sobrang bigat ng mga ito, nagsimulang mabasag ang tulay. Dito na nagdesisyon si Bay na manatili saglit at pigilan ang mga halimaw. Sinabi niya sa kanyang mga kasama na tumakbo na papunta sa isla habang sinisikap niyang sirain ang puno. Sa huli, nagawa niyang basagin ang kahoy, dahilan para bumagsak ang lahat ng nakasampa rito, kasama ang mga halimaw. Sa huling segundo, tumakbo siya pabalik sa kanyang mga kaibigan at tumalon, halos hindi na siya umabot sa kabilang dulo. Paglingon nila, nakita nilang naglalaho na ang mga halimaw sa kailaliman. Habang nakatanaw sa paligid, doon lang nila napansin ang kagandahan ng isla. Lumulutang ito sa ere sa paraang mahika, malayo sa anumang panganib. Pagsapit ng gabi, sa wakas ay nakapagpahinga na rin sila matapos ang buong araw na pagtakbo. Ang mga babae ay nagpasya munang magtampisaw sa isang kumikislap na lawa. Ang mga lalaki naman ay hindi nagpahuli at sumali rin sa kasiyahan. Naiwan si Bay at ang propesor, tahimik na pinagmamasdan ang saya ng kanilang mga kasamahan. Dito na nagtanong ang matandang propesor kung bakit hindi na lang sila bumalik at tanggapin ang kanilang kapalaran. Sabi niya, baka mas mabuting gamitin na lang ang nalalabi nilang oras para maging masaya, kaysa ipagsapalaran pa ang kanilang buhay sa mas matinding panganib. Ngunit matigas ang paninindigan ni Bay. Hindi siya susuko. Naniniwala siyang may paraan para matanggal ang sumpa at mabawi ang buhay na nararapat sa kanila. Kinabukasan, matapos ang isang payapang gabi, nagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Bumaba sila mula sa isla at tinawid ang malawak na kapatagan. Habang lumalalim ang kanilang paglalakbay sa kabundukan, unti-unting nagbago ang paligid, mula sa magagandang tanawin, naging madilim at nakakakilabot ang paligid. Pagdating nila sa isang pader ng bato, dito nila napansin ang nakakamanghang tanawin, libu-libong kabaong ang nakapalaman sa dingding, na umaabot hanggang sa tuktok ng bundok. Ngunit bago pa nila mapag-isipan kung ano ito, isang malakas na tunog ng tubig ang narinig nila mula sa kanilang likuran. Paglingon nila, isang dambuhalang halimaw na parang higanteng yulang ang biglang lumundag papunta sa kanila. Ayon sa propesor, hindi ito ordinaryong nilalang. Wala itong nararamdamang sakit dahil wala itong nervous system, at kaya nitong magpagaling ng mabilis kapag nasa tubig. Agad namang sumabak sa laban ang grupo. Sinubukan nilang atakehin ito ng paisa-isa gamit ang kanilang mga armas, pero parang wala itong epekto. Sa isang iglap, naglabas ito ng malalakas na hampas at isa-isang pinagpapalipad ang kanilang mga katawan na parang basahan. Sinubukan ng mga lalaki na itali ang halimaw gamit ang matitibay na lubad, ngunit napakalakas nito at madaling naputol ang pagkakagapos. Hanggang sa napansin nilang siling na ngayon ang target ng halimaw. Agad siyang tumakbo papunta sa pader, pilit na umaakyat sa mga kabaong upang makatakas. Pero bago pa siya tuluyang makalayo, tinamaan siya ng isang hampas ng halimaw at nahulog mula sa taas.
Sa huling saglit, sinalo siya ni Kai bago siya bumagsak sa lupa. Pero hindi pa tapos ang laban. Agad umatake muli ang halimaw, dahilan para parehong matamaan sina Ling at Kai, na tumilapon papunta sa dingding ng bundok. Habang nakikipaglaban pa rin ang iba, naisip nilang gamitin ang kanilang huling paraan. Ginamit nila ang kanilang mga lubad upang itali ulit ang halimaw, ngunit sa pagkakataong ito, naglagay na sila ng mga bomba sa paligid. Sunod-sunod ang pagsabog, at bumagsak ang naglalakihang bato sa dambuhalang nilalang. Ngunit sa kanilang pagkabigla, nabuhay pa rin ito. Sa halip na lumaban pa, mabilis itong tumakbo pabalik sa lawa para pagalingin ang sarili. Sa huling pagkakataon, si Bei na mismo ang sumugod. Tumalon siya sa tubig at humabol sa halimaw. Sa desperadong hakbang, sinugatan niya ang sarili gamit ang isang patalim at hinayaan ang kanyang dugo na kumalat sa lawa. Sa isang iglap, libo-libong gutom na isda ang dumating at sinimulang lapain ang halimaw. Mabilis na lumangoy si Bei pabalik sa pampang, at sa loob lamang ng ilang segundo, naubos ng maliliit na isda ang dambuhalang yulang, na parang wala lang. Ngunit bago pa sila makapagdiwang, napansin nilang papalapit si Ling, tila nahihirapan sa bawat hakbang. At bago pa man sila makalapit sa kanya, bigla na lang siyang bumagsak sa lupa. Dito nila napagtanto, malubha pala ang natamo niyang sugat. Sa kabila ng sakit, nagawa pa niyang ngumiti kay Kai. Pinangako niya rito na hindi siya dapat malungkot at kailangang ipagpatuloy ang kanilang misyon. Sa huling sandali ng kanyang buhay, nakangiti siyang nakatingin kay Kai, habang ang binata naman ay niyakap siya at napasigaw sa matinding pighati. Wala silang nagawa kundi ilagay ang katawan ni Ling sa isa sa mga kabaong at hayaang dalhin ng agos patungo sa pasukan. Ngunit sa kabila ng kanilang tagumpay laban sa halimaw, lubos na naapektuhan ang morale ng buong grupo. Nalugmok sila sa lungkot matapos masaksihan ang pagkamatay ng kanilang kasama. Sinabi ng propesor sa kanila na sumuko na lang at namnamin ang kanilang natitirang buhay, sa halip na ipagsapalaran ito sa isang bagay na maaaring hindi naman totoo. Pero hindi pumayag si Bei. Buo ang loob niyang magpatuloy, dahil kung susuko sila ngayon, mawawalan ng saysay ang sakripisyo ng kanilang kaibigan. Dahan-daang nagkaisa ang buong grupo at sumang-ayon sa desisyon ng kanilang pinuno. Ngunit labis na nadismaya ang matanda sa kanilang pinili at nagdesisyong iwan sila, sabay pangakong ililibing niya ang kanilang mga katawan kapag namatay sila sa laban. Sa huli, matagumpay nilang inakyat ang bundok gamit ang mga kabaong bilang tantungan. Nang makarating sila sa tuktok, tumambad sa kanila ang isang hardin na mistulang makalangit. Nakatago ang mga gusali sa makapal na hamog, na nagbibigay rito ng isang mahiwagang aura. Habang naglalakad sila patungo sa gitna, nakita nila ang isang dambuhalang estatwa na may hawak na dragon orb. Pero bago pa nila malapitan, biglang umalangaw-ngaw ang kakaibang tunog mula sa ilalim ng lupa. Isa-isang nabasag ang mga kabaong, at mula rito ay lumabas ang napakaraming dambuhalang alakdan. Mabilis nilang pinalibutan ang grupo, hindi nagbibigay ng kahit anong daanan para makatakas. Walang nagawa ang grupo kundi lumaban gamit ang kanilang mga armas, pero napakarami ng kalaban. Unti-unti silang napaatras dahil sa dami ng mga halimaw. Dahil dito, naisip nilang gumawa ng daan para makalapit si Bei sa estatwa. Agad siyang tumakbo, inakyat ang dambuhalang rebulto, at kinuha ang dragon orb. Pero sa mismong sandaling iyon, nagsimula ng lumindol ng malakas. Ang malalaking kampana sa paligid ay biglang tumunog, at laking gulat ng lahat nang biglang umatras ang mga alakdan, parang natakot sa kung anong paparating. Sa loob lamang ng ilang segundo, nagsimulang kumapal ang may itim na ulap sa kalangitan. Sunod nito, nagsimulang gumuho ang bundok, at mula sa nagbabagsakang bato, lumitaw ang isang dambuhalang ahas. Galit na galit itong lumabas sa kanyang lungga at umatungal ng ubod ng lakas. Agad na sinabi ni Bei sa kanyang mga kasama na tumakbo, pero napakabilis ng halimaw. Hindi pa sila nakakalayo, agad nitong hinaranggan ang kanilang daraanan. Wala silang nagawa nang umatake ito gamit ang napakalaking bunganga. Sa lakas ng hampas ng hangin, isa-isa silang natangay sa ere at bumagsak sa lupa, naiwan ang isang napakalaking hukay sa lugar. Habang nagwawala ang halimaw, sunod-sunod nitong winasak ang mga gusali sa paligid, at muli itong umatungal sa sobrang galit. Lahat sila ay napilitang tumakbo sa takot. Sa kasagsagan ng kabuluhan, natambo si Kai at nahulog ang hawak niyang lalagyan kung saan nakakulong ang reyna ng mga firebugs. Nabiyak ito, dahilan para makaramdam ang mga insekto ng presensya ng kanilang pinuno. Sa isang iglap,
libo-libong firebugs ang biglang lumipad mula sa malalayong kabundukan, mabilis na tinatahak ang hardin patungo sa dambuhalang ahas. Nakita ito ni Bey at agad nakaisip ng plano. Mabilis siyang tumakbo papunta sa reyna ng mga kulisap at sinubukang dalhin ito patungo sa dambuhalang ahas, habang ang libo-libong firebugs ay nakasunod sa kanya. Pero bago pa siya makalapit, biglang umatake ang ahas at napahulog si Bey, dahilan para mabasag ang lalagyan ng reyna. Unti-unting lumipad palayo ang reyna ng kulisap, habang walang nagawa ang grupo kundi panoorin ito sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa huling segundo, isang matandang kamay ang biglang sumalo sa reyna, si Professor Sun. Bumalik siya upang tulungan ang kanyang grupo. Sa walang pag-aalinlangan, tumakbo ang matanda patungo sa dambuhalang ahas. Sa paghawak niya sa reyna ng firebugs, unti-unting lumagablab ang kanyang katawan sa apoy. At sa huling sandali, tumalon siya papasok sa bunganga ng dambuhalang ahas. Walang alinlangan, agad siyang sinundan ng libo-libong firebugs, lumipad papasok sa katawan ng halimaw. Mabilis na kumalat ang apoy sa loob nito, dahilan para magsisigaw ito sa matinding sakit. Sa matinding paghihirap, nagwala ang ahas, winasak ang buong bundok, at sa huli, naputol ang mga bato na humahawak sa mga tipunan ng tubig. Sa isang iglap, bumahas sa buong lambak. Wala nang ibang pagpipilian ang grupo kundi tumakbo para sa kanilang buhay. Isa-isa silang tumalon pababa sa malalalim na tubig, kasabay ng pagbagsak ng mga naglalakihang bato. Sa huling segundo, nagawa nilang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Matapos ang matinding laban, bumalik sila sa kanilang nayundala ang katawan ni Ling. Ginawa nila ang isang maayos na libingan para sa kanilang mga kaibigan, upang sa wakas, ay makapagpahinga na ang kanilang mga kaluluwa sa kapayapaan. Pagkatapos, pinagsama ni Bey ang dalawang mahiwagang bagay, ang Dragon Orb at ang Celestial Bone. Sa gulat ng lahat, biglang lumutang ang Dragon Orb sa ere, habang ang buto ay nagsimulang lumiwanag sa matinding liwanag. Pero hindi tulad ng inaasahan, hindi nito tinanggal ang kanilang sumpa. Sa halip, nagbigay ito ng bagong pahiwatig patungo sa panibagong lokasyon, isang lugar na puno ng panibagong panganib at misteryo na naghihintay sa kanila sa hindi pa nila alam na mundo. So, anong masasabi nyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan nyo ang inyong mga opinyon sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento. Kita-kits sa susunod na video.